Gusto niyang magdiwang din kasama si Carlos. Sa nakikita lamang niyang saya sa anyo nito nang malamang nagdadalang tao siya, ay para bang wala na siyang dapat na alalahanin. Na hindi siya dapat nangangamba, pero hindi maiwasan ni Pamelang hindi pa rin ma-stress sa sitwasyon ni Carlos. Inakbayan siya nito. Sandali itong humarap sa kanya habang nasa loob na sila ng jeepney. Sana babae ang magiging unang anak natin, he said smiling at her. Ginagap nitong palad niyang nakapatong sa tuhod nito. Saka pinagtiklop sa palad din nito. What if lalaki? Okay lang din. Sa susunod na lang ang baby girl. Feeling ko lalaki to. He smiled again. Tipong ngiti na kontento na sa kung ano man ang meron ito. Mapababae man o mapalalaki, masaya ako kasi nandyan ka palagi sa tabi ko. Sa kabila ng kalagayan ko. Pahayag nito na kahit man hindi aminin ni Pamela ang siyang nararamdaman niya, sa tono ni Carlos ay kusa niya iyong nahalata. At mas masaya siya ngayon. Nagpatuloy ito. At idagdag pa ang magiging anak natin. Wala na akong mahihiling pa. Kahit hindi na ako gumaling, walang problema. Basta makasama ko lang kayong dalawa. Hinapit siya nito palapit dito. Kusang humilig si Pamela sa balikat ni Carlos. Sinang-ayunan niyang sinabi nito. Sana nga wag na itong makaalala pa. Pero batid ni Pamela na imposibleng gusto niyang mangyari. Darating at darating ang panahon na babalik si Carlos sa dati. Pero sa ngayon ay hindi siya dapat ma-depress dahil sa katotohanang sumasampal sa kanya. Nag-isip siya ng ibang bagay kasi nahihirapan siyang huminga. Bahagya din siyang pumikit at nagpakawala ng hangin. Sumiksik pa siya sa dibdib ng katabi. Ang totoo ay kahit ilang beses man siyang makulong sa mga bisig ni Carlos, ay babalik at babalik pa rin siya upang makulong doon. Kahit nasasaktan, kahit ipagtabuyan siya, o kahit sabihin nitong hindi na siya nito mahal, dumiin ang pagkakapikit niya upang mawala sa isip ang negatibong ideya na pumapasok doon. Susubukan niyang umidlip dahil malayo-layo pa naman ang biyahe nila pabalik sa Lake Cebu. Umalog ang kinalululanan nilang jeep na ikinagulat ni Pamela. 10 minuto pa lamang yata silang nakatulog nang biglang huminto ang sinasakyan nila. Kinakabahang inangat niya ang ulo sa katabi, nakapikit ito. Sinilip niya ng bahagya ang nagsitayo ang pasahero. Pumutok ang gulong sa unahan, magsibaba muna tayo. Dismayadong wika ng driver. Ang akala ni Pamela ay muli na naman silang malalagay na dalawa sa peligro. Ipinagpasalamat na lamang niyang hindi na ulit ang nangyaring naging paraan ng pagtatagpo nilang dalawa. Dahil baka yun ang magiging daan upang paglayuin naman sila. Idinikit niya ang labi sa punong tenga ng katabi. Mahal, gumising ka muna. Naplat yung gulong ng jeep. Hindi nag-respond si Carlos kaya tinapik niya ang tuhod nito. Baby, wake up! Mahina niyang tinapik ng paulit-ulit ang tuhod nito na ikinamulat din ni Carlos. Nakangiting mukha niyang isinalubong niya sa lalaki. Kailangan nating bumaba. Nauna na rin siyang tumayo. May problema ba? Kunot noon itong tanong. Pumutok ang gulong ng jeep. Halika na, bumaba na tayo. Inabot niya ang kamay sa naalimpungatan ding binata. Na unang bumaba si Carlos, inalalayan siya nito. Alam niya na dahil sa lagay niya kaya masyadong caring sa kanyang hindi naman niya totoong asawa. Pero feel na feel niya ang pagiging preggy wifey niya dito. Masyado na siyang naging makasalanan. Magmula nang magkaroon siya ng pagkakataon na masolo si Carlos. Kaya sana'y mapatawad pa siya ng Diyos sa mga nagawa niya. At wag sanang karma ang matanggap niya. Ilang oras pang hinintay nila bago natapos ang pagpapalit ng 2 gulong sa unahan na magkasabay ang pagputok. Hating gabi nang hindi pa rin dalawin ng antok si Pamela. Naaawang tinitigan niya ang lalaking mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Nakapikit niyang dinampian ito ng isang halik sa pisngi. Marahan upang huwag itong magising. Itinukod niya ang baba sa likod ng palad at dumagan sa dibdib ni Carlos. Hinagod ng tingin niyang lalaking bata pa lamang siya'y naghahatid na sa kanya ng kilig. Lalo pa sa katayuan nila ngayon. Para bang hindi niya lang naabot ang langit, kundi natapakan pa niya. Nag-aalangan siyang ngumiti dahil kung gaano man siya kasaya nakapiling ito, ay ganoon din ang katumbas nitong lungkot sa tuwing naiisip niyang katotohanan sa likod ng pagsasama nilang yon. Sana bukas, paggising mo mahal mo na ako, she said in a low tone. Para bang nanikip ang dibdib niya habang binibigkas sa mga salitang yon. Pagmamahal na totoo at hindi yung dahil hindi mo maalala ang lahat, maging ang mga tao sa paligid mo. Nagpatuloy ang paglusob sa kanya nang hindi niya maunawaan ka ba. Mahal na mahal kita. Higit sa buhay ko.
Kaya ipinagmamalaki ko ang batang nasa sinapupunan ko ngayon. Kahit pa man bunga siya ng mga kasinungalingan ko sa'yo. Marahas niyang nakagat ang pang-ibabang labi. Impit siyang napaluha. Nasasaktan siya. Nahihirapan. Buo na ang kanyang pangarap. At yun ay dahil sa buhay na nasa katawan niya. Sana mapatawad mo ako pagdating ng araw. Pinahid niya ang mga luha. At saka hinayaan ang sarili na mayakap at maramdaman ang bawat pintig ng puso ng binatang nasa tabi niya. Napakislot siya nang humagod sa likod niyang palad ni Carlos. Mula sa pagkakayakap niya dito'y inangat niya nagsalitang lalaki. Nakapikit pa rin ito. Bakit gising ka pa? Tanong nito. Kumilos si Pamela palayo dito. Nakatulog naman na ako kanina. Nagising lang ako kasi nauhaw ako. Kinakabahan siya sa totoo lang. Nag-aalala siya na baka narinig ni Carlos ang mga sinabi niya. Bakit ka lumayo? Naiinitan ako. Matipid niyang tugon. Dahil ba magkayakap tayo o ibang init ang... Hinampas ito ni Pamela sa braso. Alam na kasi niyang ibig nitong ipahiwatig. At alam niyang sa likod ng ilaw mula sa lampara na sumisilip sa manipis na kulambo ay pinamumulahan siya. Ito namang misis ko hindi na mabiro. Anito kasabay niyo na yung pagbangon din nito. Naghanap ito ng pamaypay. Dinampot nitong hinubad nitong t-shirt kagabi at ginawang pamaypay sa kanya. Do you feel alright now? Yes, kaya akin na yung damit mo at matulog ka na lang ulit. Naiinis siya kaya busangot ang mukha niyang bumangon. Pero mabilis siyang napigilan ni Carlos. Naiintindihan naman niya ang pabago-bagong timpla ng mood ng asawa dahil ayon sa doktor ay bahagi yun ang sinasabi nilang paglilihin ng mga babaeng nagbubuntis. Napangiti siya sa itsura ni Pamela. Hindi, ikaw munang matulog bago ako. Makakasama sa baby ang pagpupuyat. Makaraan pa ay sabi niya. Alam ni Carlos na sa kalagayan ni Pamela, marami ang adjustments mula sa tulog, galaw at pagkain. Siya naman ang napangiti sa tinuran ni Carlos dahil sa pagpapakita nito ng pag-aalala. Pero napawi rin yun kaagad. Naisin man niyang maging totally happy, pero inuusig siya ng konsensya. Pinipigil niyang sariling wag masabi ang totoo kay Carlos. Lalo pat nakikita niyang saya sa bawat anggulo ng mukha nang bumalik siya sa pagkakahiga. Carlos, thank you for making me so special and for being here beside me. Tila bumikig sa lalamunan niya ang huling mga kataga. Ako ang dapat mag-thank you dahil binigyan mo ng kulay ang bawat gabi at araw na kapiling kita. Hinalikan siya nito sa noo. Bumalik na rin ito sa pwesto nito. Pero tumagilid din at hinapit siya sa bewang. Kayo nang magiging baby natin. Nakatitig ito ng mataman sa kanya. Sinadya nitong ilapit ang muka sa kanya. Pabulong itong nagsalita. I love you, Pamela. You gave me the life I wanted. Free and simple. You completes me. Malambing, matapat, seryoso at buong pusong bigkas ni Carlos. Mahina at pabulong man, ngunit nanunuot sa bawat himaymay ng pagkatao ni Pamela. Ang mga katagang yun mula mismo sa binatang pinakaiibig niya. Na hindi niya inaasahang magtatapat ng ganoon. Animoy na untog ang ulo niya sa langit sa nadaramang ligaya. I love you more, Carlos. At hindi ko pinagsisisihan ng mga nangyaring ito sa pagitan natin. Makahulugan niyang wika. Masaya ako. Masayang masaya. Tinitigan niya ang mga mata ng kaharap pababa sa mapupula nitong labi. At dahan-dahan ang pag-angat ng kanyang mga palad patungo sa mabalahibong pisngi ng binata. Carlos bent his head. Nagtagpo lamang ang mga labi nila ng sandali nang humiwalay ng kusa si Carlos. Pero binalikan siya nito. Lumalim ang halik na yon. Hanggang sa kapwa nila nahanap ang sarili na naging isa at parehong naabot ang dako pa roon. 7 months later. Oh, sumipa na naman ulit. Sabik na ani ni Carlos habang sinusundan ng kamay ang bawat paggalaw ng bata sa sinapupunan ni Pamela. Over here! Turo ni Pamela sa bandang kaliwa ng kanyang tagiliran. Let me check. Si Carlos at ang ginawa nito ay idinikit ang tenga sa tiyan ng dalaga. Oops! Dahan-dahan lang baby, baka nasasaktan na si mommy. Malumanay ang boses nitong kinakausap ang sanggol sa tiyan ni Pamela. Ano ka ba? Hindi naman masakit. Nakakagulat lang. Depensa nito. Nag-angat ito ng ulo mula sa pagkakayuko sa paanan ni Pamela. Masaya ako. Bigla ay naging seryoso ang anyo ni Carlos. Ako rin, sobrang saya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita.
At hindi ako magsasawang sabihin yan sa'yo. Tumayo mula sa pagkakayukod si Carlos at tumabi sa nakaupong asawa. Kapwa sila nakaharap sa papalubog na araw at pinapanood ang unti-unting pamamaalam nito, maging ang paghihiwalay ng liwanag. Inakbayan ni Carlos si Pamela. Hinilig naman niya ang ulo sa malapad na dibdib ng binata. Wala na siyang mahihiling pamaliban sa iisang bagay. Huwag sanang magbago ang damdamin sa kanya ni Carlos. Carlos, Bahagya niyang inangat ang muka at sinadyang laruin ang bigote ng binata. Do me a favor. Pabulong niyang sabi. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ni Carlos. What kind of favor? Nalunok niya nang mabilis ang kumawalang laway, pero wari bang tumigil ito sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Nawalan siya ng lakas ng loob. Nahihirapan siyang simulan ng sasabihin at kung paano niya ito uumpisahan. Mahal, tell me. Huwag mo kong iiwan. Hindi mangyayaring bagay na iniisip mo. I will always and forever be with you. Matamis na ngiti ang kasunod niyon. Don't change. Himig pakiusap niyang muli. Shh. Nobody can turn us apart. At sapat na sapat ka na para sa akin. Kaya walang magbabago. Hindi ako magbabago. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Pamela. Sapat na sanang makakatagang yon. Pero alam niya na ang lahat ay panandalian lang. Hindi siya nagsisisi. Sa halip ay nabalot ng takot ang kanyang dibdib. Mag-iingat ka, wika ni Pamela sa binata nang umangkas ito sa likod ng kabayo. Ikaw din, sandali lang naman kami ni Tata Leo. Take care of yourself and our baby. We'll be back. Naunang pinausad ng lalaki ang may edad na lalaki ang kabayo, bago sumunod si Carlos. Good luck! You are my triumph! Ganti ni Carlos. Kumaway si Pamela sa papalayong binata, saka binalingan ng mga batang nag-uusap sa likuran niya. Sigurado uuwi na namang kampiyon si tatay. Si Buknoy na proud pa. Siyempre si kuya rin. Sigunda ni Nene. Wish them luck kung ganoon. At siguradong magpapainom ng tuba si tata. Natatawang sabad ni Pamela. Nagkoro ang tatlo kasabay ng mahaba at malakas na good luck, tatay at kuya. That's enough, kids. Nabingi ang ilong ko sa sigaw niyo eh. Pagbibiro niya. Nagkatawanan ng magkakapatid. Hindi po ba dapat tenga ang nabibingi? Puno ng kuryosidad na tanong ng bunsong kapatid ni Nene. Muling nagkatawanan ng mga ito. Oo nga pala, nagkamali lang naman si ate. Paliwanag niya. Dumating na rin ang may edad na may bahay at nakipagkwentuhan na rin. Kakaalis lang po nila. Ani ni Pamela na ang tinutukoy ay ang dalawang lalaking kalahok sa karera. Nag-aalala ko para kay Carlos. Maya-maya ay wika nito. Subalit ang totoo ay nababahala siya sa kalagayan ng binata. Napakaraming bagay ngayon ang tumatakbo sa kanyang isip at lahat ng yun ay negatibo. Hinagod ng ginang ang likod ni Pamela. Walang mangyayaring hindi maganda sa asawa mo. Magtiwala ka. Pagpapalakas loob ni Nana Mila. Mananalo sila dahil magagaling sa karera ang kabayo ng asawa ko. Hindi na siya umimik. Alam niya kasi na magaling sa paghawak ng kabayo si Carlos at iyon ang ikinababahala niya ngayon. Posibleng sumagi sa alaala niyang bagay na yon. Ang pagsakay at pagpapatakbo niyon na madalas nitong gawin sa hasyenda dati. At dahil nakasanayan na ng matandang yun na kapag nananalo sa karera, parang binyagan lang dito kaya alam kong matutuwa ka. Napailing na napangiti si Pamela. Pilipino nga naman, laging may inuman sa likod ng bawat tagumpay at kabiguan. Sana nga po umuwi silang kampyon. Isang bagay ang nabuo sa isip niya. Pagkabalik ni Carlos ay sasabihin na niyang buong katotohanan na hindi sila mag-asawa at kasinungalingan ng lahat. Masakit, mahirap, parang hindi niya magagawa. Pero yun lamang ang nararapat at natatanging paraan patungo sa tama. Malakas at mabilis na mga yabag ng kabayong nagpatigil kay Pamela mula sa paghahanda ng kanilang hapunan. Sandali niyang iniwan ng pinapakulo ang gata ng nyog at sinilip ang paparating. Nakita niya kaagad si Tata Leo. Pababa na ito ng kinalululanan nitong kabayo. Nagtataka siya na wala si Carlos at hindi nito kasama. Kusa niyang nilapitan ng may edad na lalaki. Ang asawa ko po, nasaan? Tanong niya rito, kalmado. Pinilit niyang huwag kabahan. Pero ibang daloy ng kanyang nararamdaman. Hindi ka agad sumagot ang huli, na siya niyang mas ipinagtaka. Tata Leo, si Carlos, bakit hindi mo kasama?
Anong nangyari? Usisa niyang muli. Susunod na raw, matipid nitong sagot. Bakit po nagpaiwan gayong magkasama kayong umalis? Dapat magkasama rin kayong nakauwi. Nag-aalala niyang pahayag. Takip silim pa naman po. Pagpasensyahan mo na kami. Nagkaroon lang kasi ng kaunting aberya sa daan. Aberya? Saan mo po siya iniwan? Tumaas na ang kanyang tinig na para bang may masamang mangyayari. Huwag kang mag-alala, pauwi na yon. Paano siyang hindi mag-aalala? Kahit pa man ilang buwan na sila sa Punta Isla, hindi pa rin maiwasan ang disgrasya. Nakahinga lamang siya nang lumikha ng ingay ang yabag muli ng kabayo. Papalapit na ito. Oh, nandyan na pala sila. Wika ni Tata Leo. Kasabay niyon ay ang paglingon nito sa paparating. Sila? Gulat na tanong ni Pamela sa sarili. Sinundan niya ng tingin ang itinuro ni Tata Leo. And what she's not expecting is now happening. The earth stopped orbiting its axis, like her pulse stopped beating right at the moment. Seeing the man he loved the most, with the real woman owned by his heart. It's Hilda. She then froze. Kung gaano kabilis na nakababa ito sa kinalulula ng kabayo, ay ganoon ding kabilis itong nakalapit sa kanya. Hindi siya halos makagalaw sa labis na pagkasurpresa. Taas-baba mula bumbunan, hanggang talampakan siya kinabisado ng mapanghusgang tingin ni Hilda. So the flirt and the bitch is here, she said, smiling sarcastically. Nawalan ka na ba ng kahihiyan sa katawan? At nagpalobo ka pa ng tiyan? You're unbelievable! Hindi makapaniwalang umiling at nakapamewang na wika ni Hilda. Kakayanin naman ni Pamela ang bawat insulto nito. Masisikmura niyang masasakit na salitang ibabato nito sa kanya. Pero hindi sa harapan ni Carlos. Hindi lalo ngayon na naroroon maging ang mga magulang ng binata. Umangal si Carlos. Hey! Kasunod niyon ay ang pagtulak nito kay Hilda na mabilis ang pagpulupot ng kamay sa braso nito nang akmang lalapit sana ito kay Pamela. Don't talk to my wife that way. Or else. Or else what? Angil nito. Hindi mo ba alam na pinsan mo siya? She pointed her angrily. Naningkit ang mga mata ni Carlos. Umalis ka na. Bumaba ang temper ni Hilda. Pagmamakaawa ang nakita nitong way para mapaniwala si Carlos. Ano pa bang aasahan ni Pamela na gagawin ni Hilda? Lahat. Lahat gagawin nito para mabawi ang pag-aari nito. Look, Han. Believe me. Niloko ka niya. Hindi kayo mag-asawa, she said, shaking her head, convincing him. I don't want to hear anything from you. Kung alam ko lang na ang pakay lang ninyo ay ang paratangan ng asawa ko, hindi ko na sana kayo isinama dito. Okay, fine. Bakit hindi ang parents mo tanungin mo? Panghahamon ni Hilda, natigilan ng binata at mabagal ang pagpihit paharap sa mag-asawa. Nakita niya ang sarili sa lalaking nakatayo. On his mid-50s ay hindi mo kaagad mahuhulaan kung isa ba itong negosyante o politiko. Ipinilig ni Carlos ang ulo. Wala pa rin siyang makuhang clue kung magulang ba talaga niya ang mga ito. Nang bumaling siya sa babae ay ganoon din ang kanyang naramdaman. Wala siyang maalala kung yun bang kanyang ina. Wala pa ring imik si Pamela. Pero hindi niya na napigil ang sunod-sunod na luhang naglaglagan ngayon sa mga mata niya. Walang kumibo at nagsalita mula sa mga magulang ni Carlos. Pahiwatig lamang na walang mali sa mga narinig nito. Silence! So maybe it's clear to you that I'm telling the truth. Si Hilda muli ang bumasag sa tahimik ng mga taong nakapaligid sa kanila, na desididong patunayan sa binata ang katotohanan. O baka si Pamela ang gustong sumagot ng nagugulumihanan mong isip ngayon? Ask her then. Hamon muli nito. Napatingin si Pamela sa binata. Ganon din ito sa kanya. Hinapit siya nito ng mahigpit sa bewang, comforting her. She gasped. Ano bang pakay nyo? Hindi pa rin ito kumbinsido at piniling ipaglaban ng asawa. Nagsalita na ang kanyang ina na sa unang tingin pa lamang ni Pamela dito ay desididong-desididong mga itong bawiin ang anak nila. Anak, tama na. Kailangan na nating bumalik sa Maynila. Hindi ka gagaling dito. Naisip ni Pamela na sana'y naroroon ang lolo Anselmo niya para bukod kay Carlos ay may isa pang taong magtatanggol sa kanya. Umiling na napatakip si Pamela sa bibig. Pinalipas muna niyang labis na masikip na dibdib bago nagsalita. Auntie, ginagawa ko naman po ang lahat para gumaling na siya. Gusto ko rin naman na ipagtapat ang lahat.
Pero natakot akong kamuhian niya ako pagkatapos. She said, trying to explain, not to defend herself. Hindi ko sinasadya. She shook her head. Kung pwede lang din sana na lumuhod na lang siya para mapatawad siya ng mga ito ay gagawin niya. Lumapit sa kanyang ina ni Carlos. Ipapagamot lang natin siya. Pero hindi ibig sabihin niyon ay pababayaan ka na namin kasama ng apo namin. Kailangan mo na rin bumalik sa villa dahil baka makasama pa sa ipinagbubuntis mong sobrang depresyon. Suhestyon ng ama ni Carlos. Hindi makapaniwalang tumango siya. Ang akala niya'y kinasusuklaman na rin siya ng mga ito. Lumuluha pa rin napatingin siya kay Carlos. I'm sorry. At the moment, Carlos looked at her curiously, confused. Pakiramdam ng dalaga ay karayom na tumutusok sa puso niya ang uri ng mga titig na yon. Nakakasindak, nakamamatay. Nawala siya bigla sa kanyang sariling mundo. Itinulos sa kinatatayuan at ayaw bumuka ng kanyang mga labi. She kept speechless, at the same time surprised. Pagkatapos ay lumipat ang atensyon nito sa nagsalitang babae. Ako! She pointed her chest. Ako dapat ang asawa mo. Ikakasal na tayo. Pero dahil itinago ka ng babae na yan, hindi natuloy ang kasal natin. She is not just a bitch. Mga agaw siya. Manggagamit at manloloko.